Usapang politika po muna tayo ngayon mga sangkay, panandalian lamang po. Pag-usapan po natin ito dahil nga po may bagong ganap ngayon mga sangkay na magugulat po kayo. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay. At eto, pag-usapan po natin itong patungkol po sa politics mga sangkay. Saglit lang. No, time out po muna tayo panandalian sa mga pandaigdigang balita. At pag-usapan po natin ito dahil may nangyari po mga sangkay na gusto kong malinawan ng marami. No? Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.22 million subscribers na po tayo. Ayan na nga po, umangat na naman. Kahapon mga sangkay, 1.21 million subscribers lamang po yan. Ngayon, 1.22 million subscribers na. So, parami po tayo ng parami. So, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, alam mo na ang iyong gagawin. Pindutin nyo po yung subscribe button, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay? At sa mga nanonood sa Facebook, syempre, follow nyo po ang ating Facebook page. Ay, nako. So, eto na. Umpisahan na po natin ito mga sangkay. Kasi, eto po yung ganap. Eto yung balita. Sabi po dito ni Zubiri, hindi daw po siya makapaniwala na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na umiyak mga sangkay nung bumaba siya sa pwesto bilang Senate President ay isa pala sa pumirma na umalis siya sa pagiging presidente ng Senado. At kahit ako mga sangkay nagulat kasi alam nyo, sinaluduhan pa po ito si Bato. Ito po yung nakakatawa. Sinaluduhan pa po si Bato ni Mig Zubiri. Nandun sa gilid po si Bato, mga sangay, habang nag-speech itong si Mig Zubiri, umiiyak. Ngayon, ang hindi po nila alam, hindi po natin alam mga sangkay, itong si Bato, pumirma pala na mawala itong si Mig Zubiri sa pagiging Senate President. Ngayon, ito yung sinabi. Ito may interview kasi dito kay Zubiri. Nakakatawa lang. Ipapaliwanag ko sa inyo to, o ipapakita ko sa inyo yung mukha ng politika mga sangkay na alam nyo yun, sinasabi ko na po ito dati na huwag kayo maging panatiko sa mga politiko. Dahil itong mga to, nagtratraiduran lang po talaga yung mga yan. Kapag wala na po silang pakinabang sa isang tao, pwede na po nilang iwanan at humanap ng bagong kakampi. Ganun po ang nangyayari mga sangkay. Politics is politics. Diba? Sir, yung sa dinner muna kagabi, ano po yung ang pinag-usapan namin na manatili kami isang bloke. Pito kami and you can call us whatever you want. No? Magic 7. But we're together. Buong-buo pong puso at suporta namin sa isa't isa. And hindi pa namin alam kung may manatili po kaming independent. So we're still discussing it. Ang sabi nga namin, let's give it a break. So magbe-break muna kami. And when we come back, we'll make that decision. Pero so far, ang kagandahan po nito ay talagang lumakas lalo ang aming samahan. Sa hirap at ginawa, talaga yung seatmates group namin na to ay nagsama-sama. Okay, tinutukoy niya po dyan mga sangkay yung mga tropa niya, yung mga kakampi mismo mga sangkay sa Senado. At sila Villanueva, sila Ligarda, sila Nancy Binay, sino pa ba? Estrada, si JV Ejercito Estrada. Ayan, mga sangkay. Yan po yung mga ano dyan. Yan po yung mga kakampi niya.
hanggang sa huli. Sir, namin po ni Senator Bato de la Rosa na ano po, talagang pumirma siya dun sa... May we get your, your Alam side? mo, I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the... Ay, de. Si Estrada po ata mga sangkay, nasa kabila, no? Sino ba tawag dito? Si Jingo Estrada. Nasa kabila. Pumirma po na ilaglag itong si Senate President Mig Zubiri. Ngayon, ito na. Diretso tayo. Strangest. Talagang, kung kahapon ako po ay heartbroken. Ito sabi niya. And this happens to be the strangest. Talagang, Kumbaga sabi po niya, ito yung pinakakakaibang nangyari. Nung nalaman niya po mga sangkay na si Bato, na sinaluduan niya, pumirma pala. Na ilaglag siya. Trinaydor siya, mga sangkay. kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko magets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Wala siyang kamalay-malay na yung umiiyak doon sa gilid. Yun pala, yung tropa niyang nag-traitor sa kanya. Halik ni Judas no? At least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan. Okay, yan po yung tinutukoy niya ay ang PDEA leaks na hearing na ang may kagagawan po si Bato. So pumayag po siya kasi tropa sila eh. Ngayon, yung PDEA leaks hearing. Wala pong katuturan. Wala po talagang mahita mga sangkay. Nagsisinungaling lamang po si Morales at wala pong ebidensya eh. Talagang puro chismisan lang. Ngayon, nagkabisto-bisto na nga po itong si Morales hindi naman pala talaga pwedeng tumayo bilang resource person. So, wala po talaga. Wala pong patutunguhan. Ewan ko kay Bato bakit pinagpapatuloy yan. Ngayon, siyempre, ang approval nandito kay Senate President. Kumbaga, nawalan po ng tiwala yung maraming mga senador. Ano ba tong Senate President natin? Ba't pinayagan yun puro kalokohan lang naman yun. Kumbaga, ito yung tinutukoy niya na naging sakripisyo siya sa kagagawa ni Bato. At maliban dyan, mga sangkay, may mga nagsasabi na itong si Senate President Zubiri ay siyang pumipigil mga sangkay sa kumbaga dinidelay po. May mga delaying tactic patungkol po sa economic charter change. So ngayon, gulat na gulat siya. Yung kanyang pinaglaban, yung kanyang sinuporta na si Bato, trinaydor pala siya. Na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. Hindi niya alam. Hindi niya maintindihan na trinaydor siya ni Bato. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? Diba? Alam din naman niya na ganun pong tumakbo ang politika. Ito na ang sinasabi ko sa inyo, mga sangkay. Bakit po naging neutral ako sa politics? Dahil alam ko, mga sangkay, na itong mga to, may mga personal interest. Kapag wala na po yung isang taong pakinabang at sa tingin nila, maninilikado sila sa isang taong to, iiwanan po nila. Ganun po, walang tropang tunay dito sa politics. Walang tropang totoo dyan. Ganyan po ang nangyayari. Kaya nga sabi ko, wag na wag po tayo magiging panatiko sa politiko. Dahil bandang huli, sila lang din po ang mag-aaway-away. Tingnan nyo ang Duterte at Marcos ngayon, di ba? Ang Uniteam, di ba? Marami sa mga Pilipino sumuporta doon. Pero anong nangyayari sa kanila? Kayo mismo, maiintindihan nyo kung gaano kamasalimuot ang politics. Kaya ang ina-advise ko, wag maging panatiko sa isang politiko. Kung may nagagawa ang isang politiko na maganda, suportahan po natin yung kanyang ginagawa. Suportahan po natin siya. But it doesn't mean
naluluhod na po tayo, sasamba na po tayo sa kanya, magiging panatiko na po tayo. Wala po. Kalokohan po yan, mga sangkay. Maggitna lamang po tayo. Kapag may maganda po siyang ginagawa, palakpakan po natin. Wow, ang galing. Pero wag po tayo maging panatiko. Pero I advise din, wag po kayo maging anti-government. Dahil hindi po yan yung utos ni Jesus. Hindi rin po yan ang utos ng salita ng Diyos. No? Sabi po ng Bible, sumunod po sa mga namumuno sa ibabaw ng lupang ito. Pero again, wag kayong maging panatiko. Ito po yung isa sa halimbawa na itong mga politiko, nagtatrayduran lamang. Wala pong tunay na kakampi po dyan, mga sangkay. At sabihin pa po natin na dikit na. Nako po. There's no permanent friends, only permanent interests. Oh, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? There's no permanent friends, 'di ba? Ang may permanente lang yung interest. Kapag wala na pong pakinabang yung isang tao, bibitawan na. Same. I'm sure naman ganun din po siya. Naiintindihan niya yung takbo ng politics. 'Di ba? Ay, nako. Banggit mo kahapon na ikakamukha niya po ng actually si Senator Bato. Magbabago ba yan? Ano yun? Nabanggit mo kagabi na dahil sa sinabi mo loyalty niya, ikakampanya Sa mo. birthday ko, Ayun na nga. Sinabi kasi ni SP Subiri na dahil po sa loyalty ni Bato, kahapon yun nakaraang araw, sinaluduhan niya. Sabi sa interview, dahil po sa loyalty ni Bato, kahit sa lugar ko sa Mindanao, ikakampanya ko siya. Oh, anong sagot niya ngayon? sa Bukidnon, in front of 30,000 people, nakahat ko nga yung kamay niya eh. So, medyo masakit. Masakit. Pero okay lang. It's okay because, alam mo, bilang politician, ganun talaga ang buhay. Nagkausap na po kayo? It's very surreal. Surreal talaga. Parang hindi ko maintindihan. Parang nasa twilight zone. Nagkausap po kayo kanina, sir, before the Nausap ko siya, session? sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga Ma-process, bigyan ng komento, yeah. ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, ba't niyo pa hinakap ang asawa ko? Niyakap pa raw ni Bato yung asawa. Ay, nako. Think he betrayed you, sir? Ay, nako, nakakatawa lang ito talaga, promise. Let the people decide. Thank you. Okay, so ayun. Gaya ng sinabi ko, mga sangkay, huwag po talaga tayo maging panatiko sa politiko. Naglolokohan lang yung mga yan eh. Sila-sila lang din po yan naglalaglagan dyan bandang huli. Kaya, kung ikaw ay panatiko pa rin, ni ganito. Nako, gumitna ka na. Gitna lang. Gitna ng matutukang lumaro sa laro ng politika o sa sistema ng politics sa Pilipinas. Hindi po tayo parliamentary system kasi. Presidential system tayo. Kaya ganyan po yan sila. Treduran ng treduran. So, ano po ang inyong komento? Ay, nako, politika talaga sa Pilipinas. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Sangkay Janjan Daily pala. Sorry, nasanay tayo sa Sangkay Revelation. Ayan po, hanapin nyo po ito sa YouTube, mga Sangkay. Dito kasi nag-upload ako ng mga vlog patungkol po sa mga ganap po sa buhay. At syempre, pampagood vibes po ang mga vlog natin dito. Kaya naman, hanapin nyo lang po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.